Naging mainit nga na kontrobersyal sa mundo ng social media. Hemas rehas na nga itong si Romualdez na ito matapos ngang mabunyag ang kanyang mga kabalbalan na ginagawa sa bansang Pilipinas na ito at panloloko sa taong bayan kasama si BBM at Lisa Smugs. Ngayon nga ay talagang hindi na tinatantanan ng matitinong mga opisyales para imbestigahan itong si Romualdez na ito dahil talagang malaking pera ang kanilang ibinulsa at kinulimbat na may magpapatunay at may mga pruweba para mahuli na sila at pagbayaran na nila ang kanilang mga kasalanan. Ngayon ang matinding kalaban ng mga mabubuting mga opisyales ay talagang ang pera ni Kuting ng Norte dahil kayang-kaya niyang bayaran ang mga prinsipyo ng mga politiko na ganib sa kapangyarihan. Panoorin nga natin ang buong video at huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang ulo ni Congressman Arnie Teves sa kay Horta, kung saan malinaw na ito ay lumabag sila pareho sa international law o sa karapatang pangtao, okay, ni Arnie Teves. Dahil kaya nga, 'di ba, pinaboran si Arnie Teves ng korte sa Timor-Leste na hindi siya dapat iuwi sa Pilipinas dahil pwede siyang gurgurin ng bangag administration. So dito mo makikita na ang bansang Timor-Leste ay very bulok din. Kasi 'di ba magkahiwalay ang judicial at ang executive. So ibig sabihin sa ating common na pangunawa ay hindi dapat nakikialam ang presidente sa judicial. Okay? So ang ginawa ni Bangag, di ba tama tayo, tama kayong lahat, na during Asian Summit, dahil nga nag-a-apply itong Timor-Leste na maging part of that, ngayon mga papalangga, inamin talaga ng Bangag administration na hiniling nila ang ulo ni Arnie dahil gigil na gigil sila kay Arnie Teves. Ginawa ng mga abogado ni Arnie Teves, yan si Attorney Topacio, ang lahat ng legal revenue avenue, muntik na mag-revenue, okay, or legal avenue o remedies, yung palang ibig ko sabihin, para dumaan sila sa tamang proseso dahil nga si Arnie Teves ay tinamnan, according to him, yung mga kaso na siya ay gumurgur ay hindi naman pa napapatunayan sa hukom. Ibig sabihin, inosente pa si Arnie Teves. Ang ginawa lang ng Bangag administration ay binugbog sa mainstream media na si Arnie Teves ay pinalabas nila na ito ay isang kriminal. Hindi pa po nalilitis si Arnie Teves sa kahit anong hukom. Pero pinalabas na nila na masamang tao si Arnie. Pero ang totoo, ang ginawa ni Bangag ay nilabag niya ang international law. I think nabanggit yan ni Attorney Topacio at ni Attorney Harry Roque. Malinaw na ito ay political persecution. Hindi nila, dahil nga may interest itong si Horta, ipinagkanulo niya yung ulo ni Arnie Teves sa naglalaway na mga demonyo sa Pilipinas katulad ni Bangag at ni Liza Tanas. Dahil ang expose ko dyan sa inyo, kung natatandaan ninyo, kaya tinatarget yan si Arnie Teves dahil sa gambling business dyan sa Negros na ginustong kamkamin ng Bangag administration. Kaya gumawa sila ng mga iba't ibang krimen. Okay? Hanggang naibintang na ito kay Arnie, 'di ba? Yung mga nasa Bilibid, ang dami noon eh. 'Di ba? Yung mga may yung si alimutan na natin mga pangalan, nasa dami ng issue.
Pero, mga kababayan, malinaw sa sikat ng araw na talagang ang Bangag administration ay yung pattern ng ginagawa nilang pangingidnap, pangbabribe, pag-extract, 'di ba? Okay, simulan natin mga kababayan. May pattern eh. Bago pa umupo si Bangag Jr. at si Liza Tanas, meron na silang pinadukot, ulitin ko, na 2 minor de edad na anak ni Sheena at ni Francis Lloyd Tichua na ka-business partner ni Bangag at ni Liza Tanas according to Sheena. At may mga ebidensya yan. Hindi pa umuupo si Bangag, nakipagsabuatan na siya kay Teddy Boy Locsin Jr., si Liza Tanas, di ba? At si Maria Lourdes Barcelon para dukutin ang 2 bata at ilayo sa kanilang ina na si Sheena. At itong si Sheena ay nakakuha ng asylum dito sa Belgium. Okay? Yan yung unang nangyari. Ano yung pangalawang nangyari? Sino yung pinakidnap? Okay, bago pa nila pinakidnap ang Pangulong Duterte, ako pinadala nila ng assassins. Okay, pero sunod na muna natin si si Pangulong Duterte kasi successfully nakidnap nila yung Pangulong Duterte. Lumabag din sila sa karapatang pantao ni Pangulong Duterte. Nakita niyo po yan, hindi ko na kailangan pang ulit-ulitin dahil master nyo na yung issue. Kaya nga tayo ngayon ay nandito sa daig dahil nagpapakita tayo ng suporta. Then now, Arnie Teves. Okay? At for sure, gumagawa sila ng paraan para ma-kidnap nila ang ating kaibigang spokes Harry Roque. At diba ako, tinakot-takot din. Hi, Princess Maui Palangga. So tinakot-takot, sinindak-sindak ako ni Santiago na gagawin nila ang lahat. Di ba? They will hunt me down kahit nasa Amerika ako. At wag daw ako pakakasigurado dahil kahit nasa Amerika ako ay hindi ako ligtas. Threat yan. At sabi ni Santiago, kapag puno na ang salop, dapat nang kalusin. Meaning, dapat na akong gurgurin. Hindi naman literal yun. Na salop ng bigas, kakalusin mo. Ang ibig sabihin noon sa kasalitang kanto o sa ating mga Pilipino, kahit sa mga pelikula, kapag puno na, pelikula ni Fernando po, pag puno na ang salop, ay dapat ka nang gurgurin. Yun. Sinabi ko sa inyo na nireport ko na yan mga hinayupak na yan sa FBI. Alright? Now, okay, ano nangyayari? Hindi ba malinaw lahat? Sabi ni Gia de Vinegracia, si VP Sara, iyon na nga. Sunod-sunod na nga tayong huhulihin or tatamnan ng kaso. Well, una muna, gusto ko lang i-highlight yung pagtatanim, yung nabasa ko kasi yung, yung mugshot ni Arnie, 10 counts of gurgur, X counts of this, of that. Okay? It's the same thing na ginawa kay Harry, ginawa kay Maharlika, na mayroong, sabi ko nga, 7 warrant of arrest at iba-ibang fabricated crime na ginawa nila sa akin. Yan din ang ginagawa kay Arnie Teves. Yan ang ginawa kay Pangulong Duterte, iba di ba? Sabi ko nga si Arnie gusto nilang litisin dyan sa loob ng Pilipinas. Samantalang si PRRD, kinidnap nila at inilagay dito sa dahig. Now, mga kababayan, I don't know kung hanggang saan ito mga bangag na ito, pero napakaganda dahil kayo ay naninindigan at sumasama kayo sa labang ito. So, ngayon, kahapon pala, ang daming nating mga nakakausap na mga palangga, sila Ate Joy, lahat kayo dyan kahapon na hindi nyo binibitawan ang suporta kay PRRD. Because of you guys, talagang lumalakas ang ating laban sa mga bangag na ito.
So ngayon, ito po lahat ay political persecution. Sa group chat namin ng mga vloggers, pinadalhan na naman ng bagong subpoena. Maui, nakatanggap ka ba ng subpoena? Ako kasi hindi. Wala pa silang, di ba? Although kasama ako doon sa 39 something, hindi na 40 39, 30 plus vloggers na Duterte-aligned vloggers or Duterte supporters or anti-bangag vloggers. Pinadala na naman ang ating mga palanggang vloggers, halos lahat sa kanila. Ngayon, sabi ni Eddie, mag-ingat ka, baka kidnapin ka ni Lisa Tanas. Ang challenge kasi sa mga buwaka ng inang bangag na gobyernong ito, di ba? Si Julul Santiago, may ipinalabas siya na fake news. Natitignan nila ang anggulo daw sa akin na tax evasion. Di ba may ganon sila? Bobo nga, tax evasion. Excuse me. Di ba? Paano ako magbabayad ng tax sa Pilipinas? Kung unang-una, mga kapalang, yes, Evelyn, si Percy Lapid Ginorgor, alam nyo na yan. Okay? Wala po akong responsibilidad o obligasyon na magbayad ng tax sa Pilipinas. Unang-una, mga kababayan, ang aking tirahan ay nasa Amerika na. Ever since nung ako ay dumating ng Amerika, dito na po ako nagbabayad ng taxes ko. So, ganyan ka sinungaling. Ginagawa kayong tanga ng bangag administration. The same thing na ginagawa kayong sinungaling ni Remulla nung nagpakalat siya ng fake news na sinasabi niya na si Attorney Harry Roque ay may 2 o 3 passport na valid. Mga kababayan, ang hilig talaga magpakalat ng fake news ni Lisa Tanas through Remulla. Bakit kamo? Isang click lang po yan sa immigration kung sila ay nag-usap. Isang tawag lang yan sa immigration. The fact na itong si Remulla ay under supervision, under sa kanya ang immigration. Ano ba naman sana, bago siya pumutak, yung buwaka ng Genemis na yan, na sana kunin na ng lupa, hello, pakicheck nga yung ni Harry dyan. Pero gusto nilang magpakalat ng kasinungalingan para kutsain, i-ridicule, o paniwalain kayo na si Harry Roque ay masamang tao kasi meron 3 passport. And now, ang immigration kinonfirm na isa lang ang pasaporte ni Harry Roque. Sino ngayon ang fake news? Ito'y gusto kayong bilugin, mga kababayan. Ito din yung ginagawa nila, sabi ko nga sa inyo, sa akin. Di ba? Na mga kasinungalingan. Kung kaya ni Liza Tanas i-expose ang aking passport, alam niyo mga kababayan, mga palangga, sa kakapasok o karirinig lang, alam mong ginawa ng mga buwaka ng inang bangag administration ni bangag at si Lisa Tanas lahat ang may author may kumpas nito. Nung pumasok ako sa Pilipinas, syempre ipe-present ko yung aking passport 2022. May record ako ng in and out sa Pilipinas, 'di ba? Meron 'yan. Computerized. Ang ginawa ng gobyerno ni Bangag, in-expose, ang daming ginawa, ang daming ginawang paglabag sa batas ng mga buwaka ng inang ito. In-expose nila yung passport ko. Meaning, kinuha nila illegally sa Immigration Department at binigay nila sa trolls nila at pinost ng troll nila sa Twitter. Alam niyo yon, di ba sinabi ko sa inyo? So, after few, thank you kay MJ. Shout out sa iyo, sa akin palangga. Si MJ Kiambao ang nag-send sa akin noon. Hindi ko makalimutan. Passport mo ba to? Ganyan, ganyan, ganyan.
Sabi ko, yes. So, kinuha nila sa immigration, ganito kababoy ang gobyernong ito. Okay? Ngayon, nilagay nila sa Twitter. Yan po ay paglabag. Okay? Paglabag sa batas ang ginawa ng mga yawa na ito. Okay. Pero ngayon, mga kababayan, okay, dahil ngayon ay merong umagang-umaga, meron tayong Jaja Tayin. Okay. Ayan na, ginorgor ko na yung isa, padala ni Lisa Tanas. Sabi ni Ma'am Raga, I remember, yes, in-expose nila. Illegally, pero binura lang nila. Sinama ko po yun, mga kababayan, sa case ko, Abel Bacudio versus Claire Contreras. Yung case na yan, unang case na kinaso ni Lisa Tanas through Bacudio. Okay? Dahil tumawag yan, si Bacudio sa mga kaibigan niya, ipinagmamalaki niya, napapailan niya ako ng kaso sa Amerika dahil gagastusan daw siya ni Liza Tanas. God is good. That case is dismissed with prejudice. Pero yung passport ko na pinadukot ni Lisa Tanas sa immigration, kasama yan sa exhibit ko. Kahit tignan nyo nandyan sa internet, makikita nyo. Yung lawyer ko si Bennett Kelly. Google nyo, nakita nyo na. Now, ngayon, good thing. Bakit kamo? Okay? Kahapon, dito sa Amerika, ay nagkaroon ng statement ang aming US Secretary na si Senator Marco Rubio, na kung saan yung bagong policy na ipapatupad ng US, ng Amerika, ay what? Para pigilan or ika-cancel nila yung passport ng mga foreigners o yung mga sindikatong katulad ng mga bangag na nanggigipit sa mga kritikong katulad ko. Okay? Wait. Nawala ako. Nandiyan pa ba ako? Akala ko nawala na ako. Alright? So ngayon, mga kababayan, alright. So ngayon, yan ang bagong polisiya dito sa Amerika. And thank you sa aming Secretary of State. Sabi ko nga kahapon bisibisihan na ako. Siguro baka nabasa na nila yung aking letter sa, di ba sinabi ko sa inyo na sinulatan ko yung White House? Ba yun? Di ba sinabi ko sa inyo? May mga na-forward tayo mga mensahe. So ngayon, marami tayong i-forward na mga mensahe. Ngayon, mga kababayan, itong bagong policy ng Amerika na hindi papayagan ng US government nagigipitin ng mga politicians abroad. Hindi na kasi Pilipinas Merong kasi yung forensic expert na nag-authenticate ng pulboronic video ni Bangag, meron din siyang kinuwento sa akin na mayroon siyang kliyente na ginigipit din somewhere from hindi ako nagkakamali, Africa ba? Basta somewhere there. Okay? So ngayon, yun ngayon ang magandang policy ng Amerika dahil babawian o ika-cancel ang US visa ng mga politiko, ng mga foreigners. Okay? Not only Filipino, China, or wherever, mga palangga, kapag sila ay napatunayan na sinusuppress ang karapatan ko, karapatan ng isang Amerikano, right? Na pinipigilan yung freedom of expression, lalo na sa mga posting sa online. So ano mangyayari mga palangga? Yung mga nagsasampa ng mga kaso, sino yung mga foreigners na yon? Etong mga sindikato, sino-sino yon? Alam nyo na yon. Kung sino-sino ang mga bangag. Mga kaalyado ni Bangag na nagsampa ng kaso sa akin. Na mga walang pera, dating nang lilimahid, pero dahil marami nang nakamkam sa kaba ng bayan, kaya hanggang Amerika, nag-suspend sila
ng millions and millions of taxpayers' money para manggipit. So tignan natin ngayon. Ngayon, kasi ang dami, hindi lang pala ako ang binibiktima ng mga julul na mga foreigners. Kaya thank you kay Senator Rubio dahil ang mga, even, di ba, yung katulad ng Facebook, okay? Katulad ng Facebook, kinakausap ng COMELEC na harangan, mga kababayan, harangan ang mga posting ko. Posting ko. Okay? Ayan natin. Pinakita ko na sa inyo, I think pinagdan ni Atty. Glenchong, di ba? Yung posting tungkol sa pandaraya, merong nakalagay doon na ni-request ng COMELEC na huwag ipalabas sa Pilipinas yung mga videos ko. Particularly, yung video namin ni Atty. Glenchong na ine-expose niya ang pandaraya. So, sinisindak ng COMELEC, ng gobyernong bangag, ang mga yung mga opisina ng Facebook. Dinidiktahan nila para isuppress, stapler ang aming mga bibig. It's like para na kaming ginurgur. Di ba? Para na kaming ginurgur. Yan po ang bagong polisiya ngayon na tinututukan ng US government. Kasi taas ang level ng protection ng freedom of speech dito sa Amerika. So ang ginagawa ngayon, dahil si Lisa Tanas ay dating paralegal, hindi naman niya nag-abogada dito. Yung sinasabi niyang very New York siya. Very New Yorker. Siya po ay pusali sa New York. Very ghetto. Di ba pag nagsalita, di ba? Oh man, pang ghetto yan. Pangpusali yung mga ganyang terminology, lalo na kung ikaw ay orangutang na nakatulad niya. Maintindihan mo pa kung ang nagsasalita ng oh man, di ba? Doon sa interview niya kay Taerna, kung ito ay mga 18 anyos, 16 anyos, yung mga, mga terminology, mga ganyan. Pero yung katulad ni Lisa na malapit ng lamunin ng lupa, yan ay what? Mga kababayan, okay? Yan ay isang kadugyutan. Ngayon, okay. Ano ang tawag dito? Ano ang magandang balita doon? So, katulad ng ginawa ni Lolo Trump para isanction ang mga ICC mga tiwali. ICC what do you call it? Officials. Di ba? Sinanction ang kanilang mga properties sa Amerika. Recent lang yan. So dito naman sa bago, kaya this is really exciting. Yung mga demonyong mga sindikato, katulad ni Lisa Tanas at lahat ng mga kasabwat nila, baka ito ang magiging kapalaran. Kasi alam nyo naman na ang pera ninyo, pera ng bayan, ang karamihan sa kanila ay binili ng bahay dito sa Amerika. Ngayon, ito ang hamon ko sa lahat ng mga palangga ko na may alam na mga kabarkada ni Bangag. Ngayon na mga nakaupo na kung sila ba ay may nabili ng bahay dito, mag-send kayo ng ebidensya sa akin. Andyan ang email natin. Okay? Maharlika, ano ba ang email natin? Maharlika Network, okay, at protonmail.com at Balitang Maharlika. Kasi kung ito ay kasama sa mga listahan ng mga nanggigipit sa akin, ay subukan natin, di ba? Baka sanction lahat ng mga hinayupak na ito. Dahil talagang hanggang dito ginagamit ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. ang milyon-milyong pera ninyo para gipitin lang si Maharlika. Okay? Ang sinasabi ni Rubio, mga kababayan, na kailangan protektahan ang what? Ang freedom of speech ng mga Amerikano, okay, sa social media o sa digital space.
Dapat hindi pwedeng itong mga ma-impluwensyang sindikato ay makakapanggipit, makakapangharas sa Amerika. At hindi yan papayagan sa panahon ni Trump at ni Rubio. Ang sinasabi ni Rubio, kung sino man ang mga kritiko na ito like me na nagsasalita laban sa mga katiwalian, let's say ng mga bangag, administration. So, ibig sabihin, hindi nila pwedeng gawin ang ginagawa nila ngayon. Although sa case ko ay nilalabanan ko sila. Diba? Alam nyo yan. Nilalabanan ko sila. Ngayon, kailangan protektahan ng gobyerno ng Amerika ang kanilang taong bayan. Ipagtatanggol ng gobyerno ng Amerika ang katulad ni Maharlika. Ngayon, ang sinasabi, even yung mga kritisismo namin na based sa Amerika, kami ay based sa Amerika, yung mga kritisismo na ginagawa natin, di ba? Well, I think sa US lang ang pinag-uusapan natin na hinaharas tayo ng mga politikong ito. Ito yung statement ni Rubio ay talagang ito ay intended para sa mga vloggers like me. Kasi ito ay legal harassment. Itong tawag dito, legal harassment, ginagamit ang pera ng bayan, gagamit si Satanas ng proxy, kukuha ng mga abogado, 'di ba? Na mamahalin, for your information, mga palangga, ang retainers fee dito, okay, ng mga abogado sa Amerika ay nagre-range siya 15 to 20,000 US dollars. Okay? 20,000, maybe more than that, depende. So kung 4 na kaso ang kinaso ni Satanas, ilan ang ginastos niya? Maybe more than that sa retainers fee pa lang. So ito na lang, magbigyan na lang tayo ng ito estimate lang. 80,000 US dollars. Okay? Sa mga binanggit kong kanilang pagnanakaw o involvement ng pagnanakaw ng mga yawa. So ngayon, mga kababayan, ito, i-add nyo, magkano, meron pa yan kasi, may translation. Alam nyo ba kung magkano ang binabayad ng mga kalaban ko sa kanilang translate lang? Alam nyo ba yung mga video ko na nireklamo nila? Ito for your information. Ilang video yon? Siguro 20, sabi mo ng 20 pero more than 20. You know how much yung isang oras na ibabayad ng mga bangag sa translation pa lang para biyo kayo ng idea? Nagre-range sa 5,000 US dollars. Isang oras pa lang na video kasi ang video natin Tagalog. Let's, okay, tignan natin. Mga kababayan, 5,000, magkano sabi ko? 5,000 US dollars, di ba? 20 plus yun yung aking video yata. 20, may get baka 30 pa. No, actually, I'm just referring sa isang case. Kung 5,000 US dollars ang binabayad ng bangag administration sa isang oras na video ko, that's 100,000 just for the video US dollars. Pera nyo yan. Okay? Kasi ganun dito para bigyan ko lang kayo ng idea. Dito sa kaso-kaso na kinakaso nila sa akin,